Philippine Collegian. 1976, oh. Manuel, nasa 1976 pala tayo eh. Oo, nasa UP tayo. Nasa University of the Philippines. At ito ang mga pahayagan ng mga estudyante dito. Si Dito Sarmiento ang editor-in-chief. Editor-in-chief? Ano po yun, tita? Siya ang namumuno sa paggawa ng mga dyaryo. Oh, gusto niyo bang maging newsboy at newsgirl? Opo! Good. O, sige. Yan ang opisina nila. Hinihintay na nila kayo. Sige. Collegian! Tara ba, Collegian? Ito na yung issue natin, dito. Isa. Oh. Diyan po. Lisa Manuel, aga niyo ah. Siyempre po, para mabasa ng mga estudyante ang Collegian. Naku, ang sisipag ng mga batang ito. Ay, nako. Binalita rin pala natin yung welga ng mga manggagawa sa Maynila. Pati na rin yung demolisyon ng mga bahay ng mga mahirap sa Marikina. Kailangan ibalita natin to, Bong, para malaman ng mga tao ang totoong nangyari sa bayan. Oo nga. Hindi naman kasi totoo ang sinasabi ng gobyerno na walang naghihirap dito sa Pilipinas. Pero martial law ngayon. Baka mapahamak lang tayo. Bakit? Ang panino ni Kuya dito, oh. Ha? Tama siya. Martial law ngayon. Baka ipakulong kayo dahil sa nilalabas ninyo sa dyaryo. Pag-isipan mong mabuti. Student journalist tayo, Bong. Trabaho natin magbalita kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Teka nga, Lisa. Ano naman ngayon yung martial law? At bakit naman sila magpapangaw? Martial law? Hindi nyo alam kung anong martial law? Halika kayo. Papakita ko sa inyo. Ay! Noong 1972, idineklara ni Presidente Marcos ang martial law. Kapag martial law, ang Pangulo lang at saka ang militar ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang sino mang hindi sumang-ayon, maaari nilang ipahuli at ipakulong. Pati po ang mga gumagawa ng dyaryo? Lahat. Di po ba sa bahay naman ho natin ay may freedom of the press? Walang freedom of the press basta't may martial law. Naku, Lu. Tinatakot mo na naman yung mga bata, ano? Ano, hatid ko na kayo sa inyo. Baka bangunguting kayo sa mga kwento ng Kuya Lu ninyo. Sige po, ibo. Picture po niya. Bye-bye. Ano pong nangyayari kuya dito? Mga manggagawa yata, nagtitipon-tipon. Nag-uwelga siguro. Mas, sandali lang po para. Bilang ho, Dali ako ah. Sige na nga, bilis! Tayong mga mahihirap ay patuloy na naghihirap. Samantalang ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan ay patuloy na yumayaman. Flor, anong nangyayari dito? May tumawag sa opisina. Magwewelga daw ang mga manggagawa dito. Eh bakit ngayon lang natin nalaman to? Sinikreto nila, alam nila, pwede silang mahuli. O sige, cover natin to. May nahuli na naman, oh. Oo nga, grabe na ngayon. Tumatapang na ang dyaryo ng mga estudyante sa UP, Mr. President. Hindi pwedeng pabayaan natin ang mga ito. Kailangan meron tayong gawin tungkol dito. Sino si Abraham Sarmiento Jr.? Ako.
Sandali lang. Sumama ka sa amin. Ilang taon ka na, Ginong Sarmiento? 25. Bata ka pa. Ganyan din ako nung bata ako eh. Mahilig magreklamo. Pero walang magagawang maganda sa iyo yan. Pag nakulong ka, masisira ang iyong kinabukasan. Editor ako ng dyaryo. Yan yung trabaho ko. Pinapaalalahanan lang kita. Baka sa susunod, hindi ka na makalabas dito. Dito! Kuya, dito! Sinaktan ka ba nila? Hindi. Kinausap lang nila ako. Napatigil na tayo sa pagsulat laban sa kanila. Titigil ba tayo dito? Ang sabi nila sa akin, huwag na daw tayo makialam sa nangyayari sa ating bayan. Ang sagot ng Kulidyan, ganito Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ano yun? Ano yun? Abraham Sarmiento Jr., sumama ka sa kanya dyan! Bakit? Bakit Peñete? Saan ninyo dadalhin siya? Anong kasong isasampalin niyo sa kanya? O dito, inatake ka na naman ba ng hika mo? Hindi ho. Okay lang po ako. Ano pong okay? Ang putla-putla nyo na po eh. Wala po bang doktor dito? Buti na lang po nila kayo paalisin. May sakit po naman kayo. Gusto ko nga alalahanin nyo. Yung UP, kamusta? Eto nga, masama ang balita dito eh. Ipinasara na nila ang Philippine Collegian. Hindi na pwedeng gawin yun. Pues ginawa na nila. Sa katunayan niya, ang mga kasama mo nasa bahay na. Andun sila, may mga dalang gamit. Kahit lang daw sa papel, talagang ilalabas na nila ang dyaryo. Ikaw lang ang hinihintay nila. Ang pasabi mo. Oh, Mr. Sarmiento. Handa ka na bang sumuko? Bakit yung pinasara ang Kulidyan? Mangako ka lang sa amin na hindi ka nasusulat ng mga kasama sa gobyerno. Hindi nyo pwedeng gawin yun! Palalayain ka namin ngayon din. At kung magmamatigas ka, maaari kang mabulok dito sa kulungan. Dito, anak. Nay, sulat para sa mga kasamahan ko. Para sa mga kasama niyo sa Kulidyan. Kuya, dito! Kuya, dito! Dito! Guardia, tumawag kayo ng doktor! Okay lang kayo, kayo! Oh, ayan na pala sila. Magandang gabi po. Good evening. Gandang gabi rin. Basta na kayo. Lord, ipinaabot ni dito itong sulat na to. Flor, anong sabi? Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sabi ni Kuya dito, ipagpatuloy daw natin ang Kulidyan. Ano pang hinihintay natin? Tayo na! Get to work! Get to work! Sige. Hello? Ang tapang po pala ng mga estudyante noon, tita. Lalo na po si Kuya dito. Eh,
Teka nga pala, tita. Ano pong nangyari kay Kuya dito? Nakalaya po ba siya? Pagkatapos ng ilang buwang pagkakakulong, pinakawalan din si Dito Sarmiento taong 1976. Pero dahil sa kahinaan ng katawan niya sa kulungan, pagkaraan ng 2 buwan, inatake siya sa puso at namatay.